Sa maganda at mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Welcome sa ating pong online midweek service dito pa rin po sa Hope Center Church. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Nawa ay sa mabuti kayong kalagayan sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon. A fresh start, yan po ang pag-uusapan natin sa gabi pong ito. Ito yung ating pong ito yung ating first service, midweek service na nandito po ako sa Pinas ngayon. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo mga panalangin na tayo po ay nakarating po muli, nakabalik ng ligtas, sa tulong at biyaya po ng Panginoon. Ang ating pong text ay mula sa Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na hindi mo pa ba makita. Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkaroon ng ilog sa lugar na ito. Ang nagsasalita po dito ay ang propeta Isaiah na ipinapahayag niya sa mga Israelita ang nais po na iparating ng Panginoon para po sa mga Israelita dahil ng panahon po na yon sila po ay lupaypay, sila po ay bihag sa Babylonia at nawawala na po sila ng pag-asa. Pero sa pamamagitan po ni Prophet Isaiah, dininig po ng Panginoon ang kanila pong mga dalangin at may sagot po ang Panginoon sa kanila pong mga hinaing. Sa kabila po ng ating mga pagkukulang at mga kasalanan, alam niyo po ang Diyos ay patuloy po na gumagawa sa mga bagong bagay para tayo po ay magkaroon ng pag-asa sa atin pong mga buhay. Maaring halos lahat po sa atin sa gabi pong ito, sa punto pong ito ay may mga iba-iba pong pinagdadaanan at tayo po ay dumadating sa punto na ayaw na natin magpatuloy, ayaw na natin na mabuhay pa, maaari, Pero alam niyo po, ang salita po ng Panginoon ay patuloy na mag-i-encourage sa atin sa gabi pong ito para tayo po ay mapalakas at patuloy na kumapit sa ating pong pananampalataya sa Kanya. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng sariwa pong pagsisimula. Alam niyo po, sabi nga ng salita ng Panginoon, di ba? Every day, ang kanya pong awa, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya ay lagi pong sariwa. Nais niya na tayo din ay everyday sariwain natin yung mga kabutihan, pag-ibig ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Maaari sa lumipas po ng mga araw, mga panahon, marami tayong mga pagbagsak, mga pagkakamali, at hindi na magandang karanasan sa atin pong mga buhay. At minsan, ang mga pagkakamaling ito ay naging bilangguan ng atin pong isip at pagkatao. Nahook po tayo, at na-stuck po tayo sa ganun po klaseng sitwasyon po natin. Mabuting tandaan na ang Diyos ay gumagawa ng mga bagong bagay, kaya niya baguhin ang atin pong mga buhay. Naniniwala po ako na ang Diyos ay mayroon pong magandang plano para sa atin. Hindi na mababago pa ang ating nakaraan, ngunit maaari pang magbago ang ating lakas kung hahayaan lamang nating makagawa ang Diyos sa ating pong buhay. Mararanasan natin ang bunga ng mga bagong bagay na gawa ng Diyos kung hahayaan natin siyang kumilos at magsimula muli sa ating pong mga buhay. Alam niyo po, si Lord ay laging nakahanda na bumalik tayo sa Kanya. Nakahanda para po tayo ay Kanya pong baguhin at makapagsimula po tayo muli ng panibagong simulain. How to have a fresh start? Stop looking at your past. Itigil ang pagtingin sa iyong nakaraan. Sabi po sa verse 18, itong sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Kapatid, don't allow past or your past failures to paralyze you. Ulitin ko po yun. Do not allow past failures to paralyze you.
May mga nakaraan tayo na patuloy po tayong inaalipin po nito. Patuloy po na umaalipin sa ating emosyon, sa ating pong kaisipan, at sumisira po sa ating pong mga desisyon. At sa ganito pong paraan, para hindi tayo makahakbang, nananatili tayo sa ating pong nakaraan. Ganun po ang ginagawa madalas sa kaaway sa buhay po natin, sa buhay ng mga anak ng Diyos. Pinaparalyze niya ang ating pong mga desisyon, pinaparalyze ng ating mga emosyon, no, para hindi tayo makapagpatuloy. Iwan mo na ang mga bagay na umaalipin sa iyo sa nakaraan. Yun ang sinasabi, ang ibig sabihin ng Panginoon na sinasabi niya sa verse 18 para po sa mga Israelita. At the same time, ito din ang sinasabi ng Panginoon sa atin po ngayon bilang mga tagasunod niya. Iwan mo na ang mga bagay na umaalipin sa iyo sa nakaraan. May mga iba-iba pong mga bagay na po pwede pong umalipin sa atin. Okay? At madalas, ang mga bagay po na ito ang nagiging dahilan para hindi tayo umunlad, hindi tayo lumago, hindi tayo makahakbang. Kalimutan mo na ang mga failures mo, mga kabiguan mo sa nakaraan. Huwag mo na yung alalahanin pa. Stop looking at your past. Kalimutan mo ang mga failures mo, mag-move on ka o magpatuloy ka. Tandaan mo, past is past. Ang nakaraan ay nakaraan at wala ka nang magagawa pa sa nakaraan. Pero may magagawa ka para itama ang mga maling nagawa mo sa nakaraan para mapabuti ang iyong kinabukasan. Iwan mo na ang mga taong nanakit sa iyo, mga taong nagpaiyak sa iyo, at higit sa lahat, iwan mo na ang mga taong nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga bagay na nangyari noong unang panahon. May mga taong hirap iwanan, no, ang mga nakaraan dahil nais pa nilang harapin ito sa pamamagitan ng paghihiganti. Lalo na pag mayroon pong tawag nito, hatred, no, sa kanila pong puso. Mayroon pang mga unforgiveness sa puso po nila. Ang iba naman ay nag-aakalang isang pagtakas kung iiwan nila ang nakaraan. Ang iba naman ay nagsasabi na ang kanilang nakaraan ay bahagi na ng kanila pong buhay. Alam niyo po, ang kwento ng ating pong buhay sa nakaraan ay hindi ito ang kabuuan ng ating pagkatao. Kung sino tayo ay hindi batay sa mga ginagawa ng iba sa ating buhay. Nasa atin po ang pagpili pa rin kung ano ang mangyari sa atin sa hinaharap. Bilang Kristiyano, binubuo pa ng Diyos ang atin pong buhay, kung sino tayo, at nasa kamay ng Diyos ang lahat ng iyon. Kung iiwan natin ang nakaraan, binibigyan natin ng puwang na ang Diyos upang gumawa siya ng panibago na mga bagay sa ating pong mga buhay at sa ating pagkatao. Hindi ang nakaraan ang dapat humugis sa ating buhay, kundi ang Diyos. Kayang gumawa ng Diyos ng mas maganda at mabubuting karanasan. Tandaan mo, ikaw at ako ay may kakayahan upang patuloy na pumili kung ano ang iyong magiging bukas. Ito ay regalong kaloob ng Diyos na hindi dapat sirain ng iyong nakalipas. Sa passage na ating binasa noong panahon na iyon, nagbigay po ng warning ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah para sa mga Israelita that He was going to punish them for their unfaithfulness to Him. Ngunit ngayon ay nagpapahayag ang ating Diyos sa atin ng isang pangako ng pag-asa na makakamtan natin o makakamtan lamang ng mga taong handang iwan ang nakaraan at tanggapin ang mga pagpapalang inihahanda niya para sa atin. Katulad ng mga Israelita, tayo din ay mayroong kalayaan na pumili. Manatili ba tayo sa nakaraan o mag-focus tayo sa nais ng Diyos na gagawin sa ating mga buhay sa hinaharap? Next. So yun ang unang gagawin natin para sa magkaroon tayo ng buhay na puno ng pag-asa. Una, stop o buhay
para magkaroon tayo ng isang buhay puno ng pag-asa at at the same time, buhay na kung saan ay mayroon tayong sariwang simula o tinatawag ka nating fresh start. First, stop looking at your past o itigil ang pagtingin sa nakaraan. Pangalawa, start looking ahead. Simulang tumingin sa hinaharap. Sabi sa verse 19, masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na hindi mo pa ba makita. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkaroon ng ilog sa lugar na ito. Kapatid, huwag mong tingnan kung ano yung hindi mo kayang gawin. Ang tingnan mo ay kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Sa halip na bilangin mo ang mga pangit na mga pangyayari sa buhay mo, bilangin mo ang mga pagpapala ng Diyos na ginawa niya sa iyo. Kayang-kayang pagandahin ng Diyos ang pangit mong nakaraan, maging ang iyong buhay sa hinaharap. Just focus on positive things. Naniniwala po ako, may magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo ngayon. Piliin mong masdan ang makakabuti sa iyo, sa halip na paalipin ka sa mga sumisira sa iyong damdamin at sa buhay mo. Piliin mo ang maging masaya, matagumpay, at manatili sa piling ng Diyos na nagmamahal sa iyo. Bitawan ang anumang galit dahil ito ay lason sa iyong sariling damdamin. Wala naman itong ibubungang kabutihan. Ang paghihiganti ay hindi nagbubunga ng ginhawa sa damdamin man o buhay. At bawat bagong araw ay may bagong buhay. Ito ay isang bagong simula lagi na kaloob ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga himala sa panahon na kailangan natin ng himala. Always remember, our God is our way maker, miracle worker, promise keeper. At sa ating pagtatapos, walang sino man ang makapagpapabalik sa nakalipas na panahon para baguhin ang mga pangyayari sa nakaraan. Ang kailangan mong gawin ay magpatuloy at gumawa ka para sa iyong kasalukuyan, para sa maganda mong kinabukasan. Paano tayo magkakaroon ng sariwang simulain? First, stop looking at your past o itigil ang pagtingin sa iyong nakaraan. Pangalawa, start looking ahead o simulang tumingin sa hinaharap. Wala kang magagawa kung patuloy ka na manatili sa iyong nakaraan. Umalis ka sa iyong nakaraan at mag-focus ka sa darating na bukas sa iyong buhay. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, sa iyo po kami nagpapasalamat sa mga oras pong ito at patuloy naming kinikilala ang iyong kabutihan sa amin pong mga buhay. Tunay nga na ikaw ang Diyos na kailanman hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na kailanman hindi kami iwan, hindi kami pababayaan. Panginoon, sa mga oras pong ito, tinataas namin ang aming pong mga buhay sa inyo. Wala po kaming magagawa apart from you, O God. Lord, ikaw lang ang makapag-aayos ng amin pong mga buhay. Ikaw lang ang makapag-aayos ng mga sira naming mga sitwasyon, mga nangyaring hindi maganda in the past, and even, Lord, sa kasalukuyan. Ikaw lang ang may kakayahan na higit na makapagbago sa amin. Makapagbago sa aming sitwasyon, makapagbago sa bawat mga pinagdadaanan namin sa aming mga buhay. Lord, wala kaming ibang matatakbuhan. Ikaw lamang. Magbago ka ng buhay. Mag-ayos ka ng buhay, Panginoon. Naniniwala kami na hanggang ngayon yan pa rin ang nais mo. Mag-ayos ng buhay. Lord, hayaan mo na ang bawat mga nakikinig sa oras pong itong may mga pinagdadaanan ay maranasan, maramdaman ang iyong presensya at willing na magpaayos sa kanilang buhay sa inyo, Panginoon.
Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid kong may mga iba-ibang sitwasyon, iba-ibang pinagdadaanan. Maaaring may mga mabibigat na mga sitwasyon silang kinakaharap. Tulungan niyo po sila, Ama, na malapagtagumpayan ang lahat na kanila pong pinagdadaanan. Lord, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob na harapin ang bawat hamon sa buhay at ipagkatiwala ang lahat sa iyo, Panginoon. Banal na Espiritu, kayo po ang patuloy na kumilos sa amin pong mga buhay, amin pong hiling na patuloy mo kaming in-encourage sa panahon na nadi-discourage na kami. Patuloy mo, Panginoon, itaas ang amin pong antas o level ng pananampalataya namin sa iyo, dakilang Diyos. Panghawakan patuloy namin ang mga pangako mo sa aming mga buhay. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Yung mga may sakit, Panginoon, sa oras pong ito, dalangin ko, ikaw ang magpagaling sa kanila. Hipuin mo ang kanila pong buong katawan na mayroon pong karamdaman, at dalangin namin ang tunay o kumpleto na kagalingan mula sa iyo, aming dakilang Diyos. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wag muna kayong umalis, mayroon lang po tayong announcement. Tayo na po ay mananalangin sa pangwakas nating panalangin. Lord, napakinggan ka na namin. Salamat po sa iyong encouragement. Salamat po sa paalala mo sa amin. At salamat na pinaramdam mo muli sa amin na ikaw ay may magandang plano pala para sa bawat mga anak mo na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami kung minsan ay nagdududa kami. Patawarin mo kami na kung minsan ay nawawalan po kami ng pag-asa. Bumibitaw po kami. Pero ngayon, Panginoon, sa gabi pong ito, salamat sa iyong paalala. Salamat sa paghipo mo sa aming mga puso. Tinatalaga namin sa iyo ngayong gabi ang aming pong mga buhay at lahat ng aming pong mga plano. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid kong nanonood, nakikinig sa mga oras pong ito. Pagpalain mo kanilang pamilya, kanilang mga trabaho, at ang lahat po ng kanilang mga ginagawa sa araw-araw. Ikaw nawa ay patuloy mapapurihan, madakila sa amin pong mga buhay. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, patuloy mong taglayin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak, at ang patuloy na pag-aaliw ng banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong midweek service. Mabuhay po kayo at patuloy nawa kayong pagpalain ng ating Panginoon. Mapagpalang gabi po muli sa inyo pong lahat.